mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shoutout po sa'yo, brother. Mawalang galang with all due respect. Nireactionan lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po, makipag-agreemento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ko ibabalik. Si Miss Michelle Hapina ng Japina ng Iglesia ni Cristo. Vlog na siya, no? At may mga request kasi si Bro John Ray mismo nag-message sa akin kung maari daw sagutin natin si Miss Michelle. Naghamon talaga siya na makipagtalakayan, sagutan sa kaniya. Kaya nga, nakipagsagutan na tayo, sinagot natin siya, nagreklamo siya bakit daw nagiging bahagi na siya sa content. Ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang, Sir Wendell, with all due respect po. Well, nagpapaliwanag din ako. Batay lang sa hamon mo na Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shoutout po sa'yo, brother. Mawalang galang with all due respect. Nireactionan lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po, makipag-agreemento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. at tatalakayin natin mga kapatid, no? Lalo na yung pagtalakay niya na si Kristo'y hindi Diyos, ngunit binasa niya ang Bible na napakalinaw na letra por letra ang pag-amin ng ating Panginoon Kristo ay God. Samahan niyo. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell, talimong muling makasama ninyo. At kumusta din sila si Bro Tata, nasa Sikihor sila, kasama yung mga young clergy, si Bishop, at mga kasama sa DXDD. So, di na lang tayo sumama at si Bro Rolly parang di din makapunta. So, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, ulitin natin, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero dapat sagutin natin itong mga tuligsa, lalo na sa numero 1 fundamentalista na Iglesia ni Cristo. Dahil ang paggamit nila sa mga aklat katoliko, ang pag-chop-chop nila, at yun ang sinabi natin, pag palaging inulit-ulit ang kasinungalingan, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ating acknowledge muna, kita-kita po tayo pala, whole day, recollection, Lenten recollection dyan sa St. Vincent Ferrer, Pares, Bonifacio, kay Father Nestor Rohilag ngayong Pitsa 29, at sa Renewal of Lay Minister sa Katedral natin ngayong Pitsa 28 hanggang Pitsa 29 yan, at sa mga parishioners dyan sa Mantikaw, sa Mantikaw, ngayong Abril 5 holiday, no? So kita-kita po tayo. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Welcome natin sila si Sis Agnes
Tister, good morning from London. Si Veraj Canyonio, si Judy Labrador, si Arsenio Libayan, si Eternal, Bernal. Akala ko bawal sa INC ang babae tungkol sa Biblia. Lalaki lang ang pinapahintulutan sa pagdebate dyan. Si Vernas family. Hello, Apo Bro Wendell sa Cavite. Si Gwen Eliasip Taruma. No? Parang, ano yan? Darna lang. Natawa lang po ako sa introduction yung Mr. Tampard. Si watching from si Melchior Silisipan, watching from Ilocano Country. Si Nanding Eliane TV. Good afternoon, Bro Win. God bless sa ating lahat at sa mga nanood. Si Melchior Silisipan, ngak-ngak na ngak-ngak ang mga sulpot. Si Hannah Lane. Hello, Bro Wendell, watching from Taiwan. Hello, kumusta kayo dyan? Si kapatid na Daily Views TV. Si NEI. Bro Wendell, watching from Oriental Mindoro. God bless po. Si Manio Naiso. Wala naman palang alam sa Biblia ang babaeng ito. Si Restituto Katubig. Good afternoon. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa pananampalataya at katweran. Si Verena Lapis, Adjong Palis, Bro Wendell, watching from Bohol. Si Delia Silvestri Oka Japitana. Si Willie Lopez, I said it again, explain the debate that INC claimed tampered so that the members of INC maliwanagan na walang tampered old issue, di sila makamove on, Brother Wendell. Sinagot na natin yan. Sinagot na natin yan. Ang dami ng video na sinagot natin. Yes, di sila move on sa naturang issue. At pinapakita pa natin yung sandali asan ba yon? Pinapakita pa natin yung moderator mismo. Ang moderator mismo, yung moderator ay sa kanila yon. Ito kasi, pag sinabing tampered, akusasyon nila yon. Imagine, ang akusasyon nila na tinampered ang Bible dahil madali lang daw gawin yan. Ang kanilang taktika, punta lang umano kayo sa asan yun? Printing press. Magpaprenta. Yun na. Kaya, kung yun ang kanilang palusot, napunta lang sa printing press, magpaprinta ng isang pahina. Sige. Sino kaya na printing press ang papayag? Sino kaya ang printing press na papayag na magprinta, mag-request ka, pagkatapos magprinta ng isa lang na pahina? Kaya, pinakita natin itong mga version na ito. Protestante version na ito, may mabasang One Holy Catholic Apostolic. Ginagamit na din ito sa mga debate. No? Pero, alam nyo ba, ano ang mga sabi sa mga pastor? Kahit pa ni
Jared noon, na ngayon Katoliko na. Sa debate ni Jared noon, itong Bible umano na ito, King James Version, tampered din. Oh. Naalala niyo yung debate? Oh, tampered din daw umano ito. At ito ding protestante na salin, ang lusot nila, tampered din daw ito. Sandali hanapin natin yung pahayag mismo ni yung Bible Baxter. Sandali. Hanapin natin yung Baxter, dahil ang palusot nila dito, tampered din daw kahit sinong pastor. Ba't di nila subukan mag-order na lang? Sandali hanapin natin yung palusot din nila dito na tampered ito. Sandali, okay. Ating hanapin din ang sinabi nilang tampered daw. Yun talaga ang palusot nila. Kahit pa sa debate, hinanap ko muna kahit pa sa debate, naaalala nyo, yung kanilang pasugo nga, anong sabi nila? Tampered din. Pag maipit. Ang aklat na ginagamit sa debate, yung aklat na ang may akda ay si Felix Manalo mismo. Anong sabi ni Mr. Ramel Parba, di ba? Sabi niya, ang may akda nito ay Dipensor Katoliko. Yan. Yan talaga ang palusot nila. No? Pero sandali, hinahanap ko dahil basta may mabasa, ang kanilang palusot tampered. Ito, Protestant din ito. Baka di nila alam. Sandali ito. Talaga na mga ito ang binasa ni Talimong ito yung verse na original, ito yung binasa niyang bogus, idinagdag rin niya. Talaga na mga sa original na Baxter Paraphrase Bible, wala ito. Imagine, pastor yan, pagkatapos sa original daw, wala daw yan. Ito ang original na makita nyo. Mga pastor naghahanap na mabasa letra por letra. Pag may salin na may mabasa, ito, pag may mabasa letra por letra, ano ang lusot nila? Wala daw umano. Ito, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather me. The Jews and Gentiles shall be one holy Catholic under me, their only universal head and shepherd. See? Pagkatapos, ang palusot din nila, tamper din. Yan. Di na tayo magtaka diyan dahil kahit nga ang kanilang sariling aklat ay pasinungalingan pa. Pero, kung ibalik natin, sino bang mga gumagawa ng pagtamper? Halimbawa, yung debate namin ni Parba, yung debate namin ni Parba, sino bang nagmagic sa aklat? Hanap natin. Ito kasi, hanapin natin yun ang kanilang sandali, hanapin natin yon. Okay. Ito.
So, hanapin natin ha. Ang dali nilang mag-akusa ng tampered. Sa debate namin ni Barbao, imagine ninyo, ito ang binasa niya na aklat, pero may minagic siya. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. Yan. Yun daw ang mastermind, sabi ni Parma. Pero pakita natin ang binasa niya. Ulitin natin si Parma ha. Ito ang sinabi niya. Oh. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that Ano daw? The altogether fantastic to say. Pero anong nakasulat sa aklat? Sila ang magsasabing nandaya sa debate, pero sino bang gumagawa ng ganito? Ito ang nakasulat. It is not altogether fantastic to say. Paano binasa ni Parba? the remote beginning, they altogether fantastic to say that the So the altogether fantastic to say. Iniba niya ang konteksto sa aklat. The altogether fantastic to say. Ulitin natin. gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. See? At hindi lang yan, bakit ang dali nilang magsabing, ang dali nilang magsabing tampered? Dahil, alam nila, ginagawa na nila yan. Halimbawa, yung pasugo lang na mabasa ang iglesia ni Crispo, nasa kanilang pasugo yan. Pero sa talakayan, sabi ng INC, imbintong pasugo daw yan. Dali nang gawin. Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo. Baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo Ang ito. iglesia ni Crispo. Ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang iglesia ni Crispo, dagdag ko naman sa kanilang sariling pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang iglesia ni Crispo? Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar na sinasabi, ang iglesia ni Crispo. Okay ka ba dito? Sangayon ka rito, bro? Iglesia ni Crispo? Ano bro? Iglesia ni Crispo. Yan ang nakalagay, bro. Iglesia ni Crispo. So, bro, putol-putol ka sa akin eh. Palinaw nga ulit. Paulit na lang. Ito sinasabi ba na sinulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, ang iglesia ni Crispo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo dito, Brother Wendell, Ang tanong ko dito, bakit iglesia ni Crispo ang pangalan ninyo? bakit daw iglesia ni Crispo ang pangalan dito? Alam mo bro, wala namang iglesia ni Crispo. Unang-una, sa kapilya ng Wala raw, Brother Wendell. Paki-close up, Brother Wendell, para natin makita. Klarong-klaro, pasugo nila yan. Hindi yan kotisyon. hindi naman wala namang iglesia ni Crispo eh. Wala namang. Leopoldo, wait lang. Wala pangalan iglesia ni Crispo. Pakatang lang yan. Eto na nga. Ikaw, puro ka reasoning eh. Imagine, pag maipit talaga, yung kanilang referensya, magiging diferensya na.
wala daw umano. Ba't di nila subukang i-research? Kung may existing ba talagang ganyan o wala? Ha? Halimbawa, pasugo magasin nila, ginamit natin. Anong palusot na naman? Tanong ko lang kay Bro Talibong, binanggit niya kasi yung silanganan. Tanong ko lang, saan napapaloob ang Pilipinas? Sa silangan o sa western? Hindi, ang tanong ko bro, yung bang Pilipinas, saan ba bahagi nito o napapaloob? Sa silangan o western? O north o south? Saan lang dyan sa apat na yan? Oh, Brother Wendell, saan daw napapaloob ang Well, Pilipinas? Okay. Sa north, east, west, or south? Maraming salamat. Mas mabuti na yung Pasugo Magasin nila ang ating babasahin. Pasugo Magasin, July 1997, issue ito, page 5. Let us set this clear, we have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Ito bro, Pasugo, July 1997, page 5. Ang sabi, let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Ito bro, sangayon ka ba dito sa pasugo ninyo na ito o hindi? Hindi ako sangayon dyan sapagkat dinagdagan ni Bro Talibong yan. Anong dinagdag bro? Bro, anong dinagdag bro? Anong dinagdag? Ito bro Oh, yan, dinagdagan daw umano mga kapatid, dinagdagan. para mapagtibay ko dito. Okay nga, ano ang dinagdag? May dalawang reference akong sasabihin dito. So sa kanila na lang napasugo yan, sa kanila yan, sasabihin pang dinagdagan. Ba't di nila subukang tingnan? Ganon din. Yung aklat na ginamit ni Father Darwin sa debate. Di ba? Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika ang pangutan. Ito, ipit si Parba dito dahil pinipilitan mong sinabing si Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Pansinin ninyo, paano nila pasinungalingan pero napaamin pa rin sa aklat na ito. Sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ayon sa aklat na ito, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko dahil pinipilitan talaga ni Parma na ang nagtatag ay si Ignacio. So, iniram niya. Time is off. There is a request. There is a request. And that request is granted. So kailangan daw umano tingnan pa niya. Tinuro ko dyan kung saan mabasa sino ang founder na sinabi sa naturang aklat. Anong gusto niyang ipalusot dito? Ang gusto niyang ipalusot na ideklara sa moderator na ang aklat na ito ay aklat na ang may akda ay Defensor Katoliko. Wait. You must have observed this kalagdaan, number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag habi. So, atong hilingon, tagaan na ito ang panahon kung musugot ba ang interpretation. Yan para lang makahanap ng sagot, itinuturo ko na sa kanya saan at anong pahina. Yan, naghanap. Anong pahina? Time is off. Ano na page? Tinuro ko na, nabasa na niya.
Okay. 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 So, what is nakibaw silang libro? Kaya sabi ni Father Darwin, di pala nila alam yung aklat nila. Ayaw ibigay ni Parma. Sabi niya, hindi ito sa Iglesia ni Cristo. Time is up. So pumunta siya sa moderator, pansinin ninyo, ito talaga mga palusot nila mga kapatid. Gusto niyang ideklara na ang aklat na ginamit ni Father Darwin, ginamit namin sa debating ito, ay hindi sa Iglesia ni Cristo. Yan. Gusto niyang ideklara na ang naturang aklat ay aklat na ang may akda ay Defensor Katoliko daw Tagalog. Pangutanan, Yeah. Mr. Moderator. Here is a request. Sir, what is your request? So yan marinig ninyo, ang author nito, then lumipat siya sa kanyang microphone. Okay. Okay. Pansinin niyo paano talaga para mapasinungalingang pag maipit na. Okay, magsusulat. Okay. Interpellation. Sabi niya, sabi niya. The request is granted. Ang himawan na ko ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko. Pinasinungalingan na ang kanilang aklat. Ang sabi ni Parba dito, ganun talaga sila basta maghanap lang na paraan na makalusot. Sabi niya, ang alam ko, ang nagsulat sa aklat na ito ay Defensor Katoliko Tagalog. Ngayon, sabi niya, wala daw author. Walang Iglesia ni Cristo daw na writer. Ngayon, pinakita ni Father Darwin, napansin niyo, pinakita ni Father Darwin ang kopya na may author, nakapangalan kay Felix Manalo. Ayan, nakita na ninyo? Pinakita na ang author. Anong sabi ni Parba? Nasaan talaga? Nasaan? Anong pahina? So, muntik nang pinabulaan na ang kanilang sariling aklat. Ito mga kapatid, muntik nang pinabulaan niya ang sariling aklat. Pagkatapos, sabi niya, sa alam ko, ito ay, ang may akda dito ay Defensor Katoliko Tagalog. Ngayon, nang ipinakita ni Father Darwin yung kopya, ang pangalan ng author, sabi niya, asa na page? Di na niya napabulaanan dito na ang aklat ay hindi sa kanila. Sabi niya, asa na page? Tinuro ko na kung asa na page yan. Ngayon, para lang delay tactic sa sagot niya, nagtanong naman, asa na page? Kaya muli kong tinuro. Nakipag-checkhan siya sa akin. Ayan, nilapitan ko siya. Ibinigay ko sa kanya. Tinuro ko muli. Ang gihimo karon pag matuod o dili pag matuod, gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyong nga basahon. Napansin nyo mga kapatid sa debate, pag maipit, maghanap talaga sila na paraan, lumapit sa moderator, gustong ipadeklara ang aklat na hindi sa kanila. Dahil para sa kanya, ang alam niya, ang may akda sa naturang aklat ay Defensor Katoliko. Pero, nang napakita kung sino ang author, ito na. Naghingi kung anong pahina. Anong pahina? Dilidactic lang. Itinuturo ko na sa kanya kung anong pahina, nabasa na niya. Kaya lumapit siya para lang makalusot sa moderator na sabihin, hindi
aklat ito ng INC. Kaya lumapit siya sa microphone, sinabi niya, hindi ito sa INC. Walang nakasulat na INC dito na author. Ang alam ko ay Defensor Katoliko Tagalog. Pero nang napakita namin, so ano naman ang gusto niyang lusot? Asana Peds, Asana Peds. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig Ang nakasulat kasi, ang pahayag niya, si San Ignacio ang nagtatag sa Simbahang Katoliko. Samantalang, sa aklat na yan, si Emperor Justiniano ang nagtatag. So, may kontrahan na. Paano niya sasagutin? 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Ayan. Pansinin niyo ha, sabi ni Father, sang-ayon ka ba na ayon sa aklat na ito na muntik na napabulaanan niya na hindi daw sa kanila? Sang-ayon ka ba na ayon sa aklat na ito, si Emperador Justiniano ang nagtatag sa Simbahang Katoliko? Pakinggan ninyo ang kaniyang sagot. Mana sa inyong basahon? Man, ganyan. Yaw to ba? Ito ang aking sagot. Ba ka tugtugin eh? Yan. Sang-ayon ka ba, napakalinaw yun, sang-ayon ka ba na si Emperador Justiniano ang sinabi sa naturang aklat na founder ng Simbahang Katoliko? Ano ang kaniyang sagot? Lumang tugtugin na yon. Lumang tugtugin na daw. Lumang tugtugin. Bakit di niya kayang sagutin pag lumang tugtugin? Ano bang bagong tugtugin? Mga 1960s pa umano na issue yan. Sabi ni Parba, mga 1960, ibig sabihin, alam nila, niyak, na ang naturang aklat ay aklat ng INC. Lumang tugtugin, mga 1960 pa na issue ito. So, ibig sabihin mga kapatid, alam niya, pero hindi po yan 1960. Nasa inyong aklat mismo nakasulat 1947. Mr. Parba ha, hindi yan 1960. 1947 po yan na aklat ninyo. So, lumang tugtugin. Tuloy natin. Diba? Ari ato ba? Sumala sa aklat sa Biblia. Diba na ako? Gawa 20-28. Imagine mga kapatid, napansin nyo ba paano niya inilayo ang kanyang sagot sa categorical question ni Father Darwin? Ayon sa hula sa Biblia, sa gawa, hindi naman yan ang tanong. Sa debate, categorical question must be answered categorically. Sang-ayon ka ba sa inyong aklat na ang nakasulat na founder sa Katoliko ay si Emperor Justiniano? Ano sabi niya? Lumang tugtugin na. Ayon sa hula. Hindi naman tinanong kung ano ang nakasulat sa hula. Kaya, yung sinabi nila na dinaya sila sa debate. Una, kung ang naturang aklat mga kapatid ay pinabulaanan na nila, muntik na para makalusot lang, pero nahirapan sa pagsagot. Ano pa kaya yung mga aklat na ginagamit natin? Lalo na nakita nyo pagbasa nila. Imagine, ito na munting aklat. Paano nila ginagamit? Pagkatapos tayo ang akusahan, bakit sila daw umano ang dinudurog natin? Sinagot lang natin. Halimbawa ito, balikan natin. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. So sa pahina 63 ha, sa anong aklat? Pinakita nila kung anong aklat. Sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Ito na aklat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo,
na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain. Sa pahina 63 umano, sa aklat na ito, sabi ng ministro, tinawag si Santa Maria Diyos na maunawain. Pagkatapos, sila ang palaging nagsabi na tampered. Bakit? Pakita natin. Ito ang aklat na binasa niya. Paano nagiging pahina 63 na mula sa pahina 1 hanggang pahina 18 lang ito. Walang 19. Nakita nyo ba sa video? Ayan walang 19. Pagkatapos, ang sabi ng ministro ni Manalo, Na 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako. paano nakaabot sa pahina 63 na 18 lang yan. 18 lang ito. Hindi lang yan. Nabuking din natin. Ito ang klarong daya. Ito ang klarong tampered. Imagine ito. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Tingnan. Gusto niyang patunayan na ang dala niyang Bible walang dikit. Ito klarong tampered. Pakita sa inyo. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Yan Ayan. Malinaw, may dikit. Pero gusto niya ipalitaw walang dikit daw. Po yun. Kung may dikit man yan. Kung may dikit man daw yan, abay, Depinsor Katoliko naman siya ang may hawak sa Bible. Pagkatapos, Depinsor Katoliko daw ang gumagawa o kaya si Monsignor Abriol. Hindi ako ang may gawa. Depinsor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibugok. Ayan. Kaya nga, galit na siya pag na supalpal sa mga ganito, mga kapatid. Sinagot lang natin sila, no? Kaya yung sabi ni Miss Hapina na bakit ang INC ang dinudurog, hindi naman natin dinudurog, kundi pinakita at sinagot lang natin, no? Balikan natin si Miss Michelle sa kaniyang paliwanag na si Kristo ay tao daw. Hindi Diyos. Dito. Sige, sandali lang. Dahil maghatid para ako sa aking anak sa paaralan. Dito na lang muna tayo sa susunod. Mamaya na itutuloy natin ito. Lalo na ang kay Miss Michelle Japina. No? So, yun. Sinagot lang natin yung paulit-ulit nila na sinabing tampered. Pero, ang tanong, bakit kung tampered ang simbahang Katoliko, ang ginawa natin, bakit sila mismo nagpapatunay kung sino ang simbahang Katoliko, ito ba'y tunay na iglesia ni Kristo noon? Alam nyo ba yan? Na mismo ang INC nagpapatunay na ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia ni Kristo noon. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kasi,
matawa-tawa pa sila na talaga naman sa pasimula, ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo. Inulit pa ito sa vlog ni Cesar Sinita. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Kayo mga kapatid, alin ang pipiliin niyo? Alin? Ang iglesia na nakapangalan lang ng ating Panginoon Jesucristo pagkatapos tatag ng tao, o yung iglesia na kahit sila, sinabi nila, dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. So, walang iglesia na nagbuhat pa mula sa panahon ng mga apostol. Sila mismo ang nagsabi. Walang iba, kundi ang Iglesia Katolika na iniwan nila. Maraming salamat po. Dito lang muna tayo. Mamaya, pagpatuloy natin mga kapatid. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye. To make his message known, he's